Asa si Brother Arnel? Ayan, si Brother Arnel. Ayan po, ang ano po dyan, ang atin pong contact dyan, ano po, ay si Brother Arnel. Talaga niloob po ng Diyos si Brother Arnel makalipat dito sa atin sa ano, Antipolo eh. Actually, dati pong umaatin yan doon sa Jesus First Mandaluyong sa labas. Hindi po doon sa loob. Ano, kasi po yung Jesus First po no, ay meron, nasa tapat po talaga ng mental yon, yung Jesus First. Oo, nasa tapat. Oo, sa tapat lang. Kaya pag pupunta kayo doon, siguruhin nyo, doon kayo sa Jesus First pupunta. Baka doon kayo sa tapat mapunta eh. Iba na yon mga kapatid. So, welcome din natin. Si Timoteo, ano na po to? Oo, ayan, si Brother Timoteo na ilang linggo na po itong umaaten. You know? At saka si Sarabia. Ayan. Alam mo yun, napapansin ko, yung mga kabataan na napupunta sa atin, mga gwapo, no? Parang yung ano lang. Parang yung pastor lang, ano? So, ating pong wine-welcome din si Gabriel. Ayan, si Gabriel. Welcome, Gabriel. No? At saka si Sian. Si Sian. Hello, Sian. Welcome sa Jesus First Christian Ministries. At saka si Jan. Eli Jan. Ayan. Welcome. Dami talaga mga kabataan. Ano? Ang dami na natin dito. Si Alvin Jan. Ayan, si Alvin Jan. Palakpakan po natin ang Panginoon. At saka yung bago po natin, si Nikki. Ay, si Nikki. Bagong balik daw. Maatin na ba? Anak po yan ni Sister, ano? Oni, ano po? At saka si Kit. Hindi si Kit na, ano? Ayan si Kit. Si Kit Regalario pala yun. Ano, welcome po kayo mga kabataan, ano, mga kapatid sa Jesus First Christian Ministries. Siyempre kami po nagagalak ang puso namin na kayo'y makasama po namin, ano. Siyempre. At ganun din pala. Ito pala. Si Sister ano. Sister Che, pan ka nga. Welcome ka, Sister Che. Actually, sila yung ka-attend po doon sa Bible study natin sa may Antipolo Hills pag tayo may Bible study. Ayan. So, welcome, ano, Sister Che at sa bawat isa. So, tayo po nagagalak. Ano po? Siyempre, kagalakan po namin na kayo'y makasama namin, makaisa. Tandaan po ninyo, ano, hindi po kayo pumapasok sa bagong relihiyon. Ano po? Dahil dito po sa Jesus First o sa mga Christian Church, ang pinapangaral po namin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. Ano, sapagkat ang pinakamahalaga sa atin, ano po mga kapatid, ay yung ating tamang relasyon, yung tayo makabalik sa ating Panginoon, sapagkat lahat po tayo naman ay nalayo sa Diyos, ano, nung tayo magkasala. At sa pamamagitan po ni Kristo, no, pag tayo po ay mananalig sa Kanya, magbabalik loob sa Kanya, makakabalik din tayo dun sa ating relasyon sa Panginoon na nasira, ano, nung magkasala po yung tao. Kaya yun po yung isineshare namin sa mga tao. Hindi yung parang ano, yung ano ba yung born again? Di ba bagong reliyon yan? Hindi po mga kapatid. Ano, tinatawag lang po tayong born again dahil doon sa naranasan natin nung tayo ay manampalataya at makipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Kaya naipapanganak na muli yung isang tao pag siya ay nagbalik loob sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi siya ay ibinibilang na muli na anak
niya. Sapagkat ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya, ipinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So nagiging anak tayo, muli ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So yun yung aming isineshare. Hindi yung kayo lahat naman tayo galing sa iba't ibang relihiyon siguro, pero hindi yung relihiyon ang ating itinataas dito, kundi si Kristo. Gaya po nung ang Panginoong Yesus ay itaas sa krus. Di ba? Nung siya itinaas sa krus, sabi po ng Panginoon, ilalapit niya yung mga tao sa Kanya. Kaya pag tayo nanampalataya at magbalik loob, at syempre magpasya tayong sumunod sa Panginoon, yun, purihin ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng tamang relasyon kay Kristo. Amen? Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. So tayo po'y dadako na sa pag-aaral naman natin ng salita ng Diyos. Siyempre, hindi naman sapat yung tayo'y sumasamba lang o yung gaya ng ginagawa natin dati, yung nagsisimba lang o kaya dadaan lang sa simbahan tapos mag-aaltandang gayon, nakasimba na siya. May mga ganun akala nila okay na yon. Pagka siya ay nakapasok sa simbahan, tapos magsasawsaw lang ng ganon, tapos aalis na minsan. Gawain ko rin yun noon yung magsasawsaw ako ng ganon, tapos yung pinagsasawsawan, umiilag Parang ayaw pa sa akin. Joke lang po, Pero alam niyo po, pagka tayo po mga kapatid, ay nagre-relihiyon lang, hindi tayo makakasunod sa Panginoon. Iba po kasi yung nagre-relihiyon lang tayo. Tapos yung tayo ay nagpapasya talaga na makipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Yung nagre-relihiyon, basta't makapagsimba lang, basta't makapakinig lang, ganon. Basta nagagawa niyo yung mga ritual o mga tradisyon, okay na yun. Katulad ng nagdaan, di ba? May mga nag-alay lakad, may mga nagpenitensya, may mga nagpapako pa sa krus. Kailangan bang gawin ng yon? Tao? Hindi na po. Kasi ginawa na ng Panginoong Hesus yun. Sapat na yung ginawa ng Panginoong Hesus. Alam niyo po ang kailangan gawin natin? Ialay natin yung ating sarili sa Panginoon. Hindi yung, kaya nga ganito ginagawa ko, pastor, kaya nagpapapako pa ako sa krus Nagbubuhat ako ng ng krus, tapos pinahirapan ko yung sarili ko. Hindi na po kailangan nyo kasi ginawa na nga ng Panginoong Yesus. Ang kailangan natin, magpasya tayo na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Paano natin gagawin yun? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kasi minsan, inihiwalay ng tao yung salita ng Diyos sa pananampalataya niya. Hindi pwede po yun, mga kapatid. Lagi po dapat, kung tayo may pananampalataya sa Panginoong Yesus, yung salita ng Diyos ang pinakamahalaga sa pananampalataya. Dahil yung pananampalatayang walang gawa, patay. Paano naman natin maisasagawa yung salita ng Diyos kung hindi natin alam yung salita ng Panginoon? Kaya tayo po ay dadako na sa pag-aaral. Ihanda po natin yung ating pakinig, at wag po tayong wag po tayong pag may nagtuturo dito, tapos may nagtuturo din dyan sa likod, Pag may nagsasalita dito, may nagsasalita din dyan sa likod. Kaya baka tutulugan nyo yung nangangaral. Sige po, tinatawagan natin si Kuya Ray Luntayaw. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po dadako na sa paglalagom. Ang haba ng introduction ni Pastor. Anyway, maraming salamat po, Pastor. Saan ba yun? Good morning po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay nagsama-sama na naman upang mag-aral ng kanyang mga salita. Dali po.
Mhm. So, so ano po ang inaalala natin ngayong araw? 'Di ba? Inaalala natin yung araw ng pagkabuhay. Ang iba naman, yung tawag ay Pasko ng Pagkabuhay. Ito po yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay pasalamatan, upang siya ay pasalamatan sa sakripisyong ginawa niya para sa lahat, upang tayo ay magkaroon ng katagumpayan at kaligtasan. At muli pong paalala sa atin na bagamat alam na natin ito na hindi po taon-taon ay namamatay nga po ang Panginoong Hesus, di po ba? Minsan lang siyang namatay at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na muli at nanatiling buhay magpakailanman at ngayon ay nakaluklok po sa kanang trono ng Diyos Ama. Amen po? Naalala ko po nung bata pa ako. Akala ko po talaga taon-taon namamatay ang Diyos. Kaya nga po tuwing Biyernes Santo, sasabihin ng mga matatanda, bawal magingay, bawal maglaro, bawal magsaya. Dahil patay ng nga daw ang Diyos. Pati pagkain, maraming bawal. Bawal ang karne. At mag-ingat daw nga po pag wag masugatan. Kasi po, matagal daw gumaling o hindi gumagaling. Dahil patay nga daw po ang Diyos. At maging sa panahon natin ngayon, nakaraang araw, marami pa rin nagpipinitensya, di po ba? Naglalakad sila sa kainitan ng araw, sinasaktan ng sarili, hinahampas, nagpapasa ng krus, at yung iba ay nagpapapako pa sa krus. Di po ba? Nagpapapako pa pala sa krus. Anong paniniwala nila dito? Ang paniniwala nila ay mababawasan daw yung kanilang kasalanan, o mawawala daw ang kanilang kasalanan. Yun ang paniniwala nila. Gaya ko nga nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, nag-aalay lakad din po ako. Magmula Mandaluyong hanggang dyan sa katedral. Inaabot po kami naman siguro mga 4 na oras yun bago kami makarating dyan. Pero hindi ko alam kung bakit ako napapasama Hindi ko alam bakit ako. Kasi parang niyaya lang ako ng barkada, parang trip lang. Lalakad kami noon, taon-taon yan. Kaya nga po, isa po itong napaka-maling paniniwala. Di po ba? At ang isang tanong nga po gusto pa ba nating bumalik sa mga dating ginagawa natin ito, sa mga dating ritual na ito, mga dating paniniwalang ito? Hindi na po, di po ba? Huwag na po tayong bumalik pa. At yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Huwag nang bumalik pa sa dati. At ang text po natin ay matatagpuan sa Hebreo 1, tatang 1 hanggang 3 hanggang 6. Pero babasahin na po natin lahat yan kasi papasadahan naman po natin lahat yan. Verse 1 to 14. Sige po, basahin po natin lahat para naman tayo ay makapagbasa ng salita ng Diyos. Amen po? 3, 2, 1. No? At siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel. Tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak. Mula ngayon, ako na ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya ay magiging aking anak.
At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Tulad ng damit, sila ay papalitan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. Kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ano ang mga anghel kung ganon? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang lahat po ng tagasunod ng Panginoon Sus ay daranas po ng mga pagsubok dahil sa kanilang pananampalataya. Wala pong exempted, lahat po ng mananampalataya. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi ticket o passes para sa isang madaling buhay, para sa walang problemang buhay. Hindi ito nangangahulugan na automatic tayong magiging mayaman at masagana kapag tayo ay Kristiyano na. Hindi po, minsan po kabaliktaran na nangyayari. Sa katunayan po, ang pagiging isang tagasunod ni Kristo ay para tayong ginagawa ang target. Mararanasan natin ang paghihirap, kalungkutan, pag-uusig dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang iba nga po ay nawawalan ng trabaho, nawawalan ng tahanan, nakakaranas ng matinding sakit, gaya ni Sister Emily. Di po ba? At maging ang pagkawala ng kanilang buhay dahil sila po ay mga Kristiyano. At ganyan po ang nangyari sa maraming Hudyo. At dahil sa nararasan nilang iba't ibang pag-uusig, marami sa kanila ang umalis at bumalik sa mas ligtas na pagsamba ng mga Hudyo sa sinagoga. Kaya po nais pakita ng author ng Hebreo. Kaya po madalas sabihin, pag ang Hebreo po pag pinag-uusapan ay sinasabi lang na yung author o yung mag-akda kasi hindi po sinasabi dito kung sino talaga ang may akda. Ang iba ay sinasabi si Apostol Pablo, pero wala po sinasabi sa Biblia kung sino ang author nito. Kaya para safe, ang sinasabi lang namin, yung may akda ng Hebreo. Kaya ang sinasabi dito ng author ng Hebreo, na ipakita sa mga Kristiyanong Hudyo na mas dakila po ang Panginoong Hesus kaysa sa mga propeta, mas dakila kaysa sa mga anghel, at ganun din mas dakila siya kay Moises. At ang kanyang ministeryo po ang nagdala ng bagong tipan na nakahihigit sa lumang tipan sa ilalim ng kautusan ni Moises. At nais ding ipakita ng may akda sa mga Kristiyanong Hudyo na ang batas mismo ni Moises ay naglalahad na ang Panginoong Hesus at ang kanyang pagbabayad sala ang tunay na pinagmumulan ng kaligtasan. Yan po sinasabi doon sa kautusan ni Moises. Kaya po ang aralin natin ito ay makatutulong na mapalakas ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus habang natutuhan natin ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pagtukoy at pag-aaral ng ilan sa kanyang mga titulo at tungkulin. Ginawa ang sulat na ito para sa mga Hebreo upang hikayatin ng mga Kristiyanong Hudyo at maging tayong mga Kristiyano ngayon, na manatiling nananampalataya sa Panginoon Hesus at huwag nang bumalik sa kanilang mga dating gawin. So, bakit nga po hindi na tayo dapat bumalik pa sa dating anyo ng pamumuhay at pagre-relihiyon?
Una po, dahil kung tayo'y babalik sa dati, ating ipinagpapalit ang Panginoong Hesus sa higit na hamak sa Kanya. Nasabi po dito sa verse 1 to 3, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba-ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. At sa 2, ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ganyan lang po tayo. Nasabi po dito, ang pinag-uusapan po dito yung supremacy. Supremacy and superiority ng ating Panginoong Hesus. Yung kanyang kahigtan, yung kanyang pangingibabaw, yung kanyang kataas-taasang kapangyarihan kaysa sa iba. Ito po ay nagtataguyod na ang Panginoong Hesus ang pinakamataas na kapahayagan ng Diyos na higit na dakila kaysa sa mga propeta, higit na dakila kaysa sa mga anghel. Binibigyan din nito na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos, tagapagmana ng lahat ng bagay, at ang mismong larawan ng kaluwalhatian ng Diyos. Para siyang yung Xerox copy ng Diyos. Wala pong pinagkaiba. So ano po ang kahigtan ng Panginoong Hesus? Ang nililiwanag sa kanila, nililiwanag ng may akda sa kanila. Una po, si Kristo ay mas higit kaysa sa mga propeta, si Kristo ay mas higit kaysa sa mga anghel, at si Kristo ay mas higit kay Moises. Dito po makikita natin, si Kristo ay mas higit kaysa mga propeta. Sabi nga noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba-ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Nahiwalay po ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Mula pa na magkasala sina Eva at Adan ay ang layunin na talaga ng Diyos ay makabalik sa Kanya ang tao at maging Kanyang mga anak. Kaya ginamit po ng Diyos noon ang mga propeta para ihula ang pagdating ng Panginoong Hesus na siyang tutubos sa ating mga kasalanan. At sinasabi dito na sa huling araw, ang Diyos ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Na sa pamamagitan niya ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang Panginoon Hesus po ay higit na dakila kaysa sa mga propeta. Bakit po? Dahil siya ay anak ng Diyos. Hindi lamang po siya mensahero. Siya ay hindi lamang tagapagsalita ng Diyos, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao, samantalang ang mga propeta ay kanyang mga sugo lamang. Ang Panginoong Hesus ay banal, walang kasalanan, at may kapangyarihang magligtas, samantalang ang mga propeta ay mga tao lamang na nagpapahayag ng salita ng Diyos na nagkakamali rin po bilang tao. Samantalang ang Panginoon Hesus ay namuhay ng walang kasalanan. Ang kanyang mga turo at himala ay nagpapakita ng otoridad na higit sa sino mang nauna sa kanya. Ang Panginoong Hesus ang katuparan ng mga hula ng mga propeta sa lumang tipan at siya nga po ang nagtatag ng bagong tipan kung saan ay ipinangaral ito ng mga apostol. Ang Panginoong Hesus lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa kasalanan sa sanlibutan. Siya ang pinakamataas na kapahayagan ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't siya ay higit na dakila kaysa sinumang propeta. At pangalawa po, si Kristo ay mas higit kaysa mga anghel. Bakit po? Si Kristo ay mas higit sa mga anghel sapagkat siya ang anak na tangi ng Diyos. Sabi po dito sa Hebreo 1, talatang 4 hanggang 7, ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel.
tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Sabi po pa doon, sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak. Mula ngayon, ako na ang iyong ama. Hindi po sinabi yun ng Diyos sa mga anghel. Hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Sabi po dito, ang Panginoon Hesus ay higit na mataas sa mga anghel sa pamamagitan po ng pagiging anak ng Diyos. Hindi kailanman tinawag ng Diyos ang sinumang anghel bilang kanyang mga anak. Ngunit tinawag niya ang Panginoon Hesus na anak na nagpapakita ng natatanging relasyon. Sabi po dito, at nang isugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So inutusan po ng Diyos ang lahat ng mga anghel na sambahin ang Panginoong Hesus nang isugo siya dito sa lupa. Ang mga anghel ang tagasamba, ibig sabihin, di po ba? Samantalang ang Panginoong Hesus ang kanilang sinasamba. At sabi pa po dito, tungkol naman sa mga anghel, ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Inilalarawan po dito ang mga anghel bilang mga espiritong naglilingkod na nangangahulugan sila ay mga sugo lamang na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya po ang kaibahan nito ay ang Panginoon Hesus ay hindi lamang sugo, kundi ang Panginoon na siyang pinaglilingkuran ng mga anghel. Ang sabi diyan ay ang anak ay ginawa na higit na dakila kaysa mga anghel. Tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Sabi po doon sa verse 1. Itong verse pong ito ang ginagamit ng iba na ang Panginoong Hesus daw ay tao lang. Kasi ginawa lang daw siyang higit na dakila kaysa mga anghel. Kinumpare nila doon yung sinabi ng Bible. Nilaktawan nila yung mga naunang verses na sinasabing sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at ginawang tagapamahala ng lahat ng bagay. Sinabi pa rito na nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At pagkatapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos sa langit. Kaya nga po magagawa ba yan ng tao na lumikha, mamatay, pagkatapos ay mabuhay na muli? Magagawa ba yan ng isang ordinaryong tao? Hindi po, Diyos lang ang makakagawa niyan. At walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang manlilikha, hindi ang nilikha. Amen po? Ang sabi po rito, doon sa si Kristo ay mas higit sa mga anghel. Ang pangalawa po ay ang mga anghel ay inaatasan ng Diyos na sambahin ang anak na lumikha at pagpapanatili ng kaayusan ng kalinitan sa buong sansinukob. Sabi sa verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Katarungan iyong mahal sa masamay namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. Hinango po kasi ito sa awit 8 ata. So, sino ang nagsasabi o nagsasalita dito? Sino ang nagsasabi dito na ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman?
Sino ang nagsasalita dito? Ang Diyos Ama. At sino ang sinasabihan? Ang Panginoong Hesus. Tinawag ng Ama ang anak na Diyos. Oh, malinaw po dyan, di po ba? Yun siguro mga iniiwasang verse ng mga iba Kaya naniniwala silang hindi Diyos ang Panginoong Hesus. At sinabi pa nga dito, ang kanyang trono ay magpakailanman. Ito po ay nagpapatunay sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus at sa kanyang matuwid na pamamahala na minahal ang katwiran at kinapuutan ang kasamaan. Sabi pa po dito, sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan. O nagsalita ulit ang Diyos Ama, di po ba? At ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas. At tulad ng damit, lahat ay kukupas. At ililigpit mong gaya ng isang balabal. At tulad ng damit, sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. So sinasabi dito na ang Panginoon Hesus ang lumikha ng lupa at langit. Hindi tulad ng nilalang na naluluma at kumukupas. Ang Panginoong Hesus po ay mananatiling iisa at ang kanyang panahon ay hindi matatapos o lilipas. Siya po ay mananatili magpakailanman. At ano pang sabi dito? Siya ay masigit sa mga anghel sapagkat siya lamang ang lumuklok sa kanan ng Ama. Sabi po dito sa 13 to 14, kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ano ang mga anghel kung ganon? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isnugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Ang mga anghel po dito ay nilalarawan bilang mga espiritong naglilingkod. Ang kanilang trabaho ay hindi mamahala, kundi maglingkod sa mga taong magmamana sa kaligtasan. Tayo po yun, yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya. Sila ay mga sugo ng Diyos para sa kapakanan ng mga Kristiyano. Ang pag-upo ng Panginoong Hesus sa kanan ng Ama ay nagpapatunay po na siya ay higit na dakila kaysa sinumang mga anghel. So at ang pangatlo po, si Kristo ay mas higit kay Moises. Sige po, basahin po natin lahat. 1, 2, 3. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos. Alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya, tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambayanan ng Diyos. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Si Moises ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na ihahayag sa mga darating na panahon. Subalit, si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan. Amen. Sa ating binasa, habang ibinababa ng author, yung may akda ng Hebreo, yung katayuan ni Moises, ibinababa yung katayuan ni Moises dito ng author. Hindi po, kung paanong tapat si Kristo, ay ganoon din si Moises. Ang pinakikita dito ay tapat si Moises, dakila si Moises, sumunod sa Panginoon si Moises, pero higit na tapat at higit na dakila ang Panginoon Hesus kaysa kay Moises. Hindi po ito contrast, hindi yung magkasalungat. Ito ay paghahambing ng similarities nila, yung pagkakahawig. Ang Panginoong Hesus ay karapat-dapat sa higit na karangalan
at kalwalhatian kaysa kay Moises. Bakit? Dahil ang Panginoon Hesus ang lumikha kay Moises at sa lahat ng nilalang sa buong mundo. Hindi po ba? Parang ganito po yan. Ang isang architect at engineer ay mas dakila kaysa bahay na kanilang ginawa. Di po ba? Ganon din yung isang pintor ay mas magaling kaysa painting na ginuhit nila. Kaya nga po mas sumikat si Leonardo da Vinci ba? Sa ginuhit niyang Mona Lisa. Doon po sumikat si Leonardo da Vinci. Yung iguhit niya yung Mona Lisa. At ganun din kung paano ang kaluwalhatian ng araw kaysa sa buwan. Dahil po nagbibigay lamang ng liwanag ang araw sa buwan. So, kaya mas higit yung araw. At ganun din, mas higit na dakila ang Panginoon Hesus kaysa anumang nilikha niya. Kaya nga po ang Panginoong Hesus bilang builder and creator ay karapat dapat sa ating mga pagpupuri at pagsamba. Amen po? At isa pa po kung bakit mas higit ang Panginoong Hesus kay Moises ay dahil si Moises po ay kabilang lamang sa sambahayan ng Diyos. Pero wala siyang higher authority maliban sa gampanin na sundin ang lahat ng sinasabi at gusto ng Diyos. Wala po siyang higher authority. At dapat si Moises na sumunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Pero yung katapatan niya at lahat ng pagsunod na kanyang ginawa ay nagsisilbing patotoo lamang po sa isang mas higit na tao at Diyos na dumating para sa atin. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus. Mas karapat dapat ang Panginoong Hesus para sa higit na kaluwalhatian dahil bukod siya mismo ang lumikha ng lahat, siya din po ang namamahala sa lahat. Siya ang nagsusustain, nagpapanatili sa lahat ng bagay. At sa mga nilikha niyang ito, siya po ang pinakamahalaga. Siya ang dapat masunod, siya ang dapat paglingkuran. Kaya nga po sa tuwing mas higit na may pinapahalagan tayong iba, pinapahalagan natin ang ating sarili, pinapahalagan natin ang ating mga kayamanan, pera, pinapahalagan natin na mas higit yung ating mga boyfriend, yung ating mga girlfriend. Di po ba? At ganun din kung ano lang ang sinasabi nila kay Kristo. Ano po ang nangyayari? Atin pong ipinagpapalit si Kristo sa ibang mas menos at hamak sa Kanya. Kaya naisip ba natin kung gaano natin nasasaktan ng Diyos kapag ginagawa natin ito, yung pinagpapalit natin siya sa iba. Alalahanin po natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang mapanibughuong Diyos. Amen po? So pangalawa, kung bakit hindi na tayo dapat bumalik pa sa dating anyo ng pamumuhay at pagrirelihiyon. Dahil kung tayo babalik pa sa dati, ating pinawawalang kabuluhan ang ating kaligtasan. Sabi po dito sa Hebreo 2, talatang 1-4, kaya nga dapat lalo natin panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng, ano ba sabi dito? Upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng pinapahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahang tanda at ng mga iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Ito po ay babala. Babala po ito kung hindi natin pahalagaan ang ating pananampalataya. Kaya nga, bakit natin dapat na pagtuunan ng pansin
ang ating kaligtasan. Una po, may karampatang parusa sa sinumang lumabag o tumalikod dito. At pangalawa, ang mga pahayag tungkol sa kaligtasan ay napatibayan na sa kanila. Sige po, sabi po dito, may karampatang parusa sa sinumang lumalabag o tumatalikod dito. Sabi sa verse 2, umpisa natin sa verse 1. Kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Sabi dyan, kung babalikan po natin yung chapter 1, verse 1 to 2, ay sinabi dito na sa mga huling araw na ito, ang Diyos ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang Panginoon Jesus po ang panghuli at kumpletong kapahayagan ng Diyos. Kaya naman dapat natin bigyang pansin ang mensahe ng kanyang ebanghelyo sapagkat kung hindi, tayo po ay maliligaw rito. Sa paglipas po kasi ng panahon ay nakakalimutan natin ang ating pinaniniwalaan at kung ano ang mahalaga. Inilalarawan nga po ng Panginoong Hesus dito yung dun sa dalinhaga ng mga hasik. Sabi po dito, sabi ng Panginoong Hesus dun sa binhing nahasik sa kabatuhan. Yung binhing nahasik sa kabatuhan po, ito yung nakikinig ng salita ng Diyos at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila. Kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa ebanghelyo, agad silang nanlalamig. At inilalarawan din po dito yung nasik sa dawagan. Ito yung mga nakikinig ng salita. Ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa kayamanan. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso. Ayan po yung talinghaga ng Panginoong Hesus. Kaya nga po dapat maging matatag tayo sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga paghihirap, kasakitan, upang hindi tayo maligaw. Panghiwakan po nating mabuti ang salita ng Diyos. Magpatuloy tayo sa paglilingkod, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, anuman ang pinagdadaanan natin, anuman ang sitwasyon ng buhay natin. At sabi po dito sa verse 2 and 3, ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo, at sinumang lumabago hindi sumunod dito ay tumanggap ng kakulang parusa. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Kaya nga po matapos tayong bigyan ng babala na huwag maligaw, ay ibinigay naman po na may akda yung dahilan ng kanyang mga babala. Na kung pababayaan natin ang ating dakilang kaligtasang ito, ay hindi tayo makakatakas sa araw ng paghuhukom. Hahatulan po tayo. Kasi ang kinakausap po dito ng may akda ng Hebreo ay mga Kristiyano na. Yung mga Hebreo po kasi ay binabaliwala nila yung mga at hindi pinapahalagan yung dakilang kaligtasan na ipinahayag sa kanila. Pinakita nila ang yung kawalang interes sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga turo ng Panginoong Hesus. At ipinagpalit nila ito para sa mga turo at gawain ng Judaismo, yung dati nilang relihiyon. Nangyayari lang ang kapabayaan sa dakilang kaligtasan kapag tayo po ay masyadong komportable na sa ating buhay. Yung nasisiyahan na tayo sa ating sarili, tayo ay nagiging pabaya at kampante. Di ba sasabihin natin, wala na akong problema. Nagiging kampante na tayo. Sagana na tayo. Kaya napapabayaan na nating magbasa ng salita ng Diyos,
Napababayaan nating manalangin, napababayaan nating dumalo sa mga gawain, napababayaan nating magpuri, magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Kaya nga po, ano ang magiging resulta pag ganito ang mga ginawa natin? Tayo po ay unti-unting inaanod papalayo. Ibig sabihin, nagsisimula na tayong manlamig, nagsisimula na tayong tumalikod sa ating pananampalataya. Napapalayo na po tayo sa ating Panginoon. Ang Panginoon po ang unang nagpahayag ng dakilang kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din po ito ng Diyos sa paanong paraan. Sabi po sa pangalawa, yung B. Isa pa. Ang mga pahayag tungkol sa kaligtasan ay napatibayan na sa kanila. Sabi po dito sa verse 4, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahanga-hangang tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Ang mga himalang ginawa po ng Panginoong Hesus noong panahon ng kanyang ministeryo ay katulad nga po ng pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalaya sa mga demonyo, yung pagpapakain sa 5,000 sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay, at maging ang pagbuhay sa mga patay, ay ito po ay nagsilbing ebidensya ng banal na otoridad at kapangyarihan ng Panginoong Hesus. At ang mga ito ay nilayon upang patunayan ang kanyang misyon at kumpirmahin ang katotohanan ng Ebanghelyo. At bukod pa rito, ang mga kaloob ng Espiritu Santo na tumutukoy sa mga spiritual na kaloob na ipinagkaloob ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya para sa ikatatatag ng iglesia at sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Ano po mga kaloob nito? Ano po yung mga kaloob ng banal na Espiritu? Ito ay mga espiritual na kakayahan na binibigay ng Diyos sa mga tapat para sa ikabubuti ng lahat. Ang iba ay pinagkalooban ng kakayahang magpahayag ng mga aral ng salita ng Diyos. Ang iba ay pinagkalooban ng kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iba ay pinagkalooban na magpagaling sa mga may sakit. Ang iba ay pinagkalooban na gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung iba ay pinagkalooban ng pagpapropesya, prophesize. At yung iba ay nagsasalita sa iba't ibang wika. Tulad nung naranasan nyo wala po kasi kami, nung Biyernes Santo. Sino po ba yung mga nagsalita ng iba't ibang wika dito? Naranasan nyo ba yung kapuspusan ng banal na Espiritu? Yan po kasi yung tanda na pag napuspos ka ng banal na Espiritu, ikaw po ay magsasalita sa iba't ibang wika na hindi maintindihan ng katabi mo, ng iba. Ang nakakaintindi lang po dito ay ang Diyos, ang Panginoon Hesus. At may pinagkalooban din yung mga nag-i-interpret noon, yung mga nakakarinig, may nag-i-interpret po yun eh. Pinagkalooban din po ng banal na Espiritu yun. Ang mga kaloob nito ng banal na Espiritu ay ibinibigay ayon sa kagastuhan ng Espiritu upang palakasin ang pananampalataya at maihayag ang tungkol nga po sa kaligtasan. So ayan po. At pangatlo, kung bakit hindi na tayo dapat bumalik pa sa dating anyo ng pamumuhay at pagrirelihiyon, ay dahil ang pagbalik sa dati ay pagtangging magtiis para sa Panginoong Hesus. Sabi po dito, hindi sa mga anghel pinamahala ng Diyos ang daigdig na kanyang lilikhain. Ang daigdig na aming tinutukoy, sa halip
ay ganito ang sinasabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel. Pinusmus mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang tagapamahala ng lahat ng iyong nilikha. At ipinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di pinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam natin si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kalawalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Dahil sa kagandang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. So bakit ko nga po ginawang mas mababa sa mga anghel ang Panginoong Hesus? Una po, upang maibalik ang naiwalang karapatan bilang tagapangasiwa ng tao. At sa pangalawa, upang tayo ay palayain mula sa mapang-aliping pagkatakot sa kamatayan. Sabi po dito, ayon sa ating binasa na po natin yan, ang bagong daigdig na dadating ay hindi po pamamahalaan ng mga anghel. Yan ang sabi diyan. Kanino yung papamahala? Sa tao. Kasi kung babalikan po natin yung Genesis 1, ay nilala ng Diyos ang tao at binigyan ng kapangyarihan na mamahala sa lahat ng nilikha. Kaya lang po dahil sa kasalanan, sa pamamagitan ng pagsuway ni Eva at Adan ay naiwala po ng tao ang pamamahalang ito. Kanino napunta ang pamamahalang ito ng mundo? Kay Satanas. Kaya nga po siya naghahari dito sa sanlibutan sa ngayon Di po ba napapansin? Pasama na ng pasama ang ating mundo. Di po ba nagkakagulo na kahit sa banda ng mundo? Nakikita natin dito na ang Panginoon Jesus na pansamantalang mas ginawang mababa kaysa mga anghel. Paano siyang ginawang mas mababa kaysa mga anghel? Sa pamamagitan ng pagiging tao niya. Pagiging tao niya. Kaya siya naging mas mababa kaysa sa mga anghel. Pero may layunin po ito. Ano pong layunin? Upang danasin ang kamatayan alang-alang sa ating lahat. Ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ay nagpapakita na siya ang magbabalik ng karangalan upang pamunuan ang bagong nilikha. Ang Panginoong Sus po ang nakikita natin sa ngayon kasi hindi pa po dumarating yung bagong daigdig na sinasabi po rito. At pangalawa, upang tayo ay palayain mula sa mapang-aliping pagkatakot sa kamatayan. Sabi po dito, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya ay maging isang pinakapunong pare na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Ang kamatayan po ay hindi ang katapusan, gaya po ng paniniwala ng marami ngayon, di po ba? Yung mga hindi pa, lalo na yung mga hindi pa mananampalataya. Ang alam nila, pag namatay na, mayroon pa nga nagsasabi na gumagala muna ang kanilang espiritu dito sa mundo.
Yung iba naman naniniwala na pag namatay na ay ibang may narinig akong ibang relihiyon na sabi may prison cell pa daw. Ikukulong muna doon ng espiritu. Oh, iba pa po yung purgatorio, yung may tinatawag silang prison cell. Ikukulong na daw muna nila doon. Aantayin na nila yung paghukom. Doon na nila aantayin yung paghukom. Ang kamatayan po ay simula ng walang hanggan. Ito ay maaring walang hanggang pagdurusa o walang hanggang kapiling ng Diyos. Yun po ang dalawa pamimilian natin. Di po ba? Pag tayo namatay. Kaya po tunay na napakabuti ng ating Diyos. Dahil sa kanyang habag, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang magkatawang tao. Ginawa niya ito upang makita ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos at ang pagmamahal niya sa atin. Dahil nga tayo ay puno ng takot sa kamatayan, kaya binigay niya ang kanyang anak na walang iba ang kundi ang Panginoong Hesus. Ano po ang sabi sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po ang Panginoon Hesus ay naging tao o nagkatuwang tao upang mamatay, upang talunin ang dyablo. Yun nga po yung kamatayan. Siya po kasi ang may kapangyarihan ng kamatayan, yung dyablo. Hindi siya nagkunwari bilang tao lamang, kundi naging tao, naganap na tao, upang maranasan niya yung kahinaan at kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay pinalaya niya ang mga tao mula sa habang buhay na pagkakaalipin sa takot sa kamatayan. Ang takot na ito ay nagmumula sa walang katiyakan sa kasalanan at paghukom. At dahil po nga po sa tagumpay ni Kristo, ang mga sumasampalataya sa Kanya ay wala na pong dapat ikatakot sa kamatayan. Bakit po? Dahil sila ay nakakatiyak na sila ay sa buhay na walang hanggan sa piling niya. Tandaan po natin ang kamatayan ng yung mga sumusunod sa Panginoon Hesus, ay hindi po ito katapusan o parusa, kundi ito po yung pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Pag tayo sumusunod sa Panginoon Hesus, kaya nga po dapat hindi tayo natatakot sa kamatayan. Bakit po? Nakakatakot mamatay, pero dapat hindi po tayong matakot. Dahil may kasiguruhan po tayo. Makakapiling natin ang ating Panginoon. Ito nga po ay tanda ng tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Dahil ang lahat ng tao ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ano ang dapat natin gawin upang makasama natin ang Panginoong Hesus sa walang hanggan? Mamuhay ng may kabanalan. Di po ba? Patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Diyos upang makatiyak tayo na makakapiling natin siya sa walang hanggan. Amen? So bakit hindi tayo dapat bumalik pa sa dating anyo ng pamumuhay at pagrelihiyon? Dahil kung tayo babalik sa dati, ating ipinagpapalit ang Panginoong Hesus sa higit na hamak sa Kanya. At pangalawa, dahil kung tayo babalik pa sa dati, ating pinapawalang kabuluhan ang ating kaligtasan. At pangatlo, dahil ang pagbabalik sa dati ay pagtangging magtiis para sa Panginoong Hesus. So sa ating lagom, sabi dito, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Di ba kanta? Sige nga, kantahin nga natin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided. Ano na?
Wala sa tono ah. Ah, so ayan po, panindigan po natin ang ating pananampalataya. Mas laliman po natin ang ating pagtingin sa ating pananampalataya, sa ating buhay pag-iiglesia at pagkikipag-isa sa Panginoong Heso Kristo. Huwag lang po yung mga ginagawa o inaawit o masasayang fellowship ang maging motibasyon natin sa ating pakikibilang. Sapagkat yan po ay mga bagay na madaling ipagpalit kapag hindi na sila sumasakay sa mga mithiin at gustuhin natin sa buhay. Manapa, ituon natin ang ating mga pagsisikap, pakikibilang sa iglesia, kasama ng mga ginagawa natin bilang mga Kristiyano sa ating Panginoong Hesus, ang tanging dahilan at nagbibigay ng kabuluhan sa ating pananampalataya at mga pagsisikap sa buhay. Si Jesus ang anak, ang pinakatampok na maipagkakalob sa atin ng Diyos. Siya ay sapat para sa lahat ng ating pangangailangan at napatunayan na niya ang kanyang pag-ibig para sa atin. Ang mga Hudyong Kristiyanong ito ay nanganganib na maipagpalit si Kristo sa ibang mas hamak sa Kanya dahil sa kanilang takot. Yung takot nila sa kamatayan, takot sa kagutuman, pagkawala ng mga kaibigan, at ginhawa ng buhay at iba pang kinatatakutan nila. At kapag ginawa nila yon, ay kanilang maiwawala ang isang natatanging bagay na dapat sana'y kanilang pinangalagaan. Hindi po nakinig ang mga Hebreong ito sa panawagan ng apostol sa kanila. Nawala po yung iglesia at hindi nila napanatili ang kanilang kalagayan sapagkat mas pinili pa ng iba sa kanila na tumalikod sa Panginoong Hesus upang maibsan lang ang mga nararanasan nilang magpagdurusa. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon.
Ito ang tinapay ng buhay at kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghihirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't maghibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't mag-iisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang tinapay ng buhay at kanin mo't maghibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo. Yan ang katawang ibinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis.
harapan sa pag-alaala namin sa tipan kung saan inialay ng Panginoong Yesus ang sarili upang kami matubos at maligtas. Kasama nito ang aming pagsisisi at pangako na magtatapat kami sa Kanya. Atin po naman kita sa ito ang sagisag ng katawan ng Panginoon na hinahandog alang-alang sa atin. Kanin natin ito bilang pag-alaala sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kanin po natin ang sabay-sabay. Atin po naman ito naman ang saro na sagisag ng dugo at buhay ng Panginoong Yesus na inihandog at inilingis upang tayong sumasampalataya ay mapatawad sa ating mga kasalanan at mabigyan ng panibagong buhay. Sabay-sabay po natin ito. Tayo po'y manalangin. Maraming banal. Salamat po sa inyong gawang kapal na tunay na mabuti kayo. Salamat sa inyong katangi-tanging anak namin Panginoong Yesus at nagpapagod. Na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nagtakon, maraming sugat, datay, hanggang sa pagtigis ng kanyang dugo, hanggang mapatid ang kanyang hilinga para sa kapatawaran at pagkakasal. Sapagkat wala po kaming magagawa o Diyos sa mundong ito upang ikaligtas namin. Sapagkat tanging ikaw lamang po ang daan ng aming Panginoong Yesus. Amin po na kaligtasan dahil sa buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay, Panginoon, na inyong pinagkaloob sa bawat. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy na kumilos ang puso ito sa bawat buhay po. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy namin maranasan ang iyong pag-ibig sa aming buhay sa bawat buhay po natin. Tunay na mabuhay ito sa bawat puso. Maraming salamat po ang sa kaputihan mo ito sa kabanalan ito. Kaya marapat lang, O Diyos, sa nilikha kayo buhay na patay. Salamat po. Pinupuri po namin kayo. Maraming Panginoon Jesus. Maraming sa na Espiritu na siyang lumagap at po sa amin. Salamat po. Ito po yung aming sama sa pangalan po ng Panginoon Jesus at ang lahat po ay magsasabi na Amen. Pag nataon na tayo babalik sa dati. No? Tayo po ay nasa Panginoon na ibinigay na niya ang lahat sa atin, sukat nating ikaliligtas. At kung tayo babalik sa dati, mayroong kapahamakan. Amen?
wala nang second lamb na i-offer sa atin. Amen? So ating sikapin, ang atin na lamang dapat gawin ay sikapin natin, sinisikap natin sa araw-araw na naipapamuhay po natin ito sa bawat araw. Kung nagkakasala, humingi tayo ng patawad sa ating Panginoon para makabalik tayo. At tunay ngang pagsisihan ito sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan at mamuhay doon sa liwanag, doon sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kanina po ay nag-alay tayo sa pamamagitan ng pananalangin, yung opening prayer po natin, ano po? Sa pamamagitan ng pag-awit natin na may indakan, sa pamamagitan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon, bilang pagsamba sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Amen? Tinalo niya ang kamatayan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po? Worship is giving. Ang hina. Worship is giving. Amen. Kanina din, no, nakinig tayo at napagpala po tayo ng kanyang mga salita. Amen? May baon pa nga tayo eh. Amen? At nawa yung baon na yon ay dala-dala po natin. Amen? Sa ating pakikipaghamok, pakikihamon, mga challenges na ating haharapin sa linggong ito upang makapanagumpay ang Diyos sa ating buhay. Amen? At bahagi po ng ating pagsamba ay yung ating pagbibigay. Amen? Hallelujah. Ang ministeryo po natin ito, wag nawa po maging kabigatan. Pag nakikita na yung offering box, kung ano-ano na yung umaano sa isip, tumatakbo sa ating isip. Kundi ito po ay isang oportunidad. Sabihin natin, opportunity. Great opportunity na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na makasunod tayo sa kanyang kalooban. Amen? Sabi po doon sa ating teksto sa umaging ito, Psalm 96, verses 7, 8, and 9. Sabi po doon, hayaan niyo pong basahin ko po sa salin ng Biblia na mayroon po ako. Ibigay ninyo sa Panginoon kayong mga angkan ng mga bayan o pamilya ng Diyos, bayan ng Diyos, tayo po yon. Ibigay ninyo ang mga angkan ng bayan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian at kalakasan. Sino pong magbibigay nun? Tayo po. Yung kaluwalhatian, yung papuri, yung pagsamba, yung ating buong lakas, yung ating buong buhay, hindi papatay-patay. Amen? Amen. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya, sa Kanyang pangalan. All the best para sa ating Panginoon. Buhay na pagsamba para sa ating Panginoon. At magdala ng mga handog. Everyone should come in the presence of God, hindi lamang aawit, hindi lamang sasamba, hindi lamang magpupuri at magpapasalamat, kundi hahandugan po natin yung unang naghandog at nagkaloob sa atin. Amen? Bilang buhay, no? Alive, enthusiastic, no? May awit din yun no? Si Kuya Ray nagpa-awit kanina no? No, sabi lang nawala sa tono. No? Maganda yung mic ni Kuya doon sa Palmera 5, attend kayo. Kahit ano yung boses, gumaganda ang boses. Okay. Ibigay ang lahat para sa Panginoon na nararapat at magdala ng handog at pumasok sa Kanya, sa Kanyang mga bulwagan. Are we ready to give? Handa ba tayong magbigay sa ating Panginoon? This is a command. Ang sabi, magbigay. Hindi tayo upang pahirapan.
No? Kundi ito po ay isang magandang oportunidad for God to give us His favor, His mercy. Sa nararanasan po natin ngayong global crisis, ang lahat ay nagtataasan liban sa ating sweldo. Lahat napaparaing, lahat napapadaing, lahat napapahimutok. Amen? Every day yata o every Tuesday, kung di ako nagkakamali, tumataas ang gasolina. Pero the same God, yesterday, today, and forever, hindi niya tayo pinagkukulang. Kulang. Amen. Hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Ito po ay malaking oportunidad upang maranasan natin ang kanyang favor, ang bunga ng pagsunod ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Sambahin natin siya, sabi niya, sa kanyang kagandahang loob. Hindi nagkulang ang ating Panginoon. At mararanasan natin sa mga susunod sa kanya, sa kabila ng mga challenges na ito sa ating buhay, mapagtatagumpayan ito ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Sabi doon, ibigay, to give to God, to honor Him. To give to God is to honor Him. Kung sino at ano siya sa ating buhay. Madaling magbigay kapag maalwan. Sabi kanina do sa preaching, madali. Madaling sumamba, madaling sumunod, madali ang buhay. Pero kapag may mga kasakitan, may mga kagipitan, kagaya nito, dapat mas lalo tayong sumusunod sa ating Panginoon to taste His goodness and His favor sa ating mga buhay. Amen? Ang ating kalakasan, ang karunungan na nagmumula sa Kanya, ang nag-uupapaw na kagalakan at kapayapaan ang sumasa bawat isa kung tayo po ay susunod, tatalima sa Kanyang utos. Ano ang utos? Magbigay. Magbigay. Hindi ang tagalabas sa magbibigay, kundi po tayo. Tayo yung shepherd. Tayo yung sheep. Tayo yung nanganganak. Amen? Amen. Hallelujah. Obeying His command